ay nandito sa farm ng aking mga kaibigan, mga master breeders. By the way, Eddie Boy, napanood ko yung episode natin ni Mr. Peter Uy several weeks ago na pinag-usapan natin yung mga kidskin, yung mga manok na nakita natin sa Amerika. At natuwan-tuwa naman ako, Boss Peter, dahil talagang pinortray natin doon yung mga manok ng mga Amerikano na talaga din namang mga medium station. Hindi ba? Joseph, talaga bang natural sa kanilang medium station yung mga manok ng mga kano? Pagka yung mga round head or mga may oriental blood, like the Kelsos, the round heads, the clarets, yan ito more or less puro may mga oriental blood eh. So mostly, mahahaba ang paa. Even yung sweater, ang sweater kasi pinag-umpisahan yan, Boston Roundhead eh. So, puro magagandang station. Ngayon, pag pinag-uusapan natin yung mga white hackle, regular gray, mga blue face hats, yung mga old bloodline, talagang regular to medium station, no? Wala tayong maaasahan na magagandang station. At saka isa ba, partner, sa Amerika ang laban nila, gap or short, no? Long or short gap. Walang advantage sa kanila ang mahaba ang paa. That is very true. Kaya, However, may however ako. sige. Ang kanilang market ngayon is Mexico, na lumalaban sila ng short knife. So, knife din. Yeah, pero iba ang laki ng diferensya ng short knife at saka long knife. Ang short knife, 85% to 90% ang katalo sa lupa. Unlike dito sa atin, long knife, yung masalakbit ka sa taas, pwede nyo na magdesisyon ng labanan eh. Yun ang malaking diferensya. Pero ang isang gusto kong ipaabot sa mga natin, Kabakbakan. hindi na magtatagal. Wala na tayong makukuhang manok sa mga Amerikano. Dahil marami ng mga old-timers, wala na sila. Yung mga bata naman, ang hirap mag-alaga ng manok. Tapos, pinipersecute ka pa. Hinahabol ka na kung sino-sino. Sinusumbong ka na kung sino-sino. Kaya, mabuti na lang, partner. Ngayon, meron tayong mga kasama. Yan. Kaya kung sinasabi, mga kabakbakan, hindi ako natatakot. Dahil kaibigan ko po, si Master Breeder Peter Uy at Joseph Chua. Dahil ang mga manok po nila talaga din namang mga old lines, pero nananalo hanggang ngayon. Yung laban nila dito, sa LGBA. Aba, yung mga sikat dyan, binubugbog ni, ni Joseph. Na sabi nung isang sentensyador, nakakasakit kayo, ha? Tsamba lang po yun. Talagang swertehan lang. Katsamba lang ng konti, pero may talo din. Diba? Hindi naman yung smooth ang selling. Ika nga ngayon, sobrang marami na po yung mga master breeder, expert breeder, tapos magaganda po talaga ang bloodline nila. Kaya tayo po, pagka naglalaban tayo, ang hinahangat na lang natin, kahit mga 50% man lang, masaya na tayo. Alam mo, partner ako, para sa akin, pag ang isang breeder, lumalaban doon sa kategorya na nilalabanan niya, at naka 50% ka, you are doing very good. Because lahat ng kalaban mo, pareho ng kategory mo. Magagaling ang manok. Seryoso mga breeders. Pero, Boss Peter, nabanggit mo nung episode na yon na yung kidskin are very athletic and they are winning for you. Matatangkad ba yung mga kidskin na yan? Medium station lang actually. Medium pa rin. Pero ang lahat manok, habang binibreed mo, may katapusan sa gameness medyo lalaos ng konti. So every now and then, titingnan mo rin, may mata ka, tingnan mo kung masyadong mailap na, may hawakan, impuse mo konting tapang para tumagal. Kaya yung manok natin, kahit na 84 ko, 50 years na, lumalaban pa. May kunting infusion niya. Lemon 84, ha? Kahit 84, kahit anong manok. Dadating araw, ang gameness nawawala Wala tayong magawa Ang ibig sabihin ko, yung manok, sa totoo lang, para tumagal, kahit sa Amerika, kumuha ka, wala silang tumatagal na manok. Palit ng palit. Hindi ka nung atin, nandito lahat ang matitindi na manok galing Amerika na matatanda Actually, yung mga manok na yan, dumating na dito 10, 20 years, 30 years ago. Pero dito sa atin, puro laban Hindi nila na-expect na pag wala ng manok, bibili uli. Pero ang problema, yung mga Amerikano, tumatanda na. So wala ka makuha. Pero kami ni Joseph, yung gusto namin, preserve pa yan. Mas magaling, mas matibay pa. Yung masasabi ko sa iyo. Kay Joseph,
yung sa sinasabi ni Peter, meron kayong fallback position na nagbe-breed kayo ng game na manok. Ano ba itong bloodline na ito na ginagawa niyong fallback position nyo? Normally po, ang ginagamit namin po ng pang game nest ay yung mga blueface hats, regular gray, brushback butchers, at Albany. Yan yung mga game na bloodline natin. Kasi madalas po, no, minsan nga sinasabi nila, flash in the pan. Halimbawa, mayroon nag-import ng manok, tapos brinit nila, nag-nick. They will win a few years. Maybe 3 years to 4 years to 5 years. Pag nawala na yung original trio niya, wala na rin. Dahil yung mga offspring na manok, hindi na bibigay ng kasing galing nung original trio. Yan yung tinatawag na nick na breeding. Kasi sa pagbe-breeding po, no, meron yung mga tinatawag natin na line breeding, no, is ibig sabihin, i-breed back mo dun sa original na magaling na broodcock. But you have to breed the original broodcock to something that is have a solid gameness. When we say solid gameness, kasama na po diyan yung solid na buto. Kasi ang manok, fighting cocks, parang boxer yan. Nakita natin, meron po bang magagaling na boxer na lampa yung katawan o mahina ang buto? Di ba? Hindi sila makakabigay ng yung one punch na yung pamatay. Ganon din sa manok. Ang cutting, no, depende din sa athletic na katawan ng manok. Pag very athletic sila, malakas ang buto nila, pag sumuntok sila, maganda cutting kasi malayo ang reach eh, no? Hindi makakaroon ng short cutting. No? 'Yun ang importante. So, yung pag-preserve ng isang line na yung magaling mag-cut, matalino, you have to know how to do it. Joseph, you mentioned a few bloodlines na binabalikan mo. Blueface, regular gray, Albany. Now, paano mo madidetermine kung alin ang gusto mong ang dapat na ilagay mo, pang-infuse, para na sa ganun, ma-revive mo ulit yung hybrid vigor niya? Yung mga, when we call it, what we call it, action blood, like sweater, no? Kelso, roundhead. So, itong iba't ibang bloodline na ito, depende din kung anong pwedeng ilagay. For example, Exactly. Paano? Ang sweater is good kung ilalagay mo blueface hats or Albany. No? O Albany. Ngayon, hindi sila bagay sa brushback butcher, no? And regular gray. No? Kasi nagiging mabagal eh. Nagiging mabagal. Pero pag ang sweater, brinit mo sa hats, bumibilis. Brinit mo sa Albany, bumibilis din. No? Ngayon, ang roundhead naman, hindi siya masyadong bagay sa hats. No? Pero pwede siya sa Albany, regular gray, no? Tsaka yung butcher. No? So, as a breeder, you have to determine by yourself. Kasi all of this, wala ding, yung... Wala sa libro. Wala sa libro, and then hindi 100% ganyan. Kasi, first of all, alam natin, ang sweater natin, from the time na galing kay Harold Brown, which is the originator, and then nung napunta kay Percy Flowers, and after that, napunta naman kay Mr. Walter Kelso, doon nagkaroon siya ng pangalan na sweater. Kasi pinadala ni Mr. Sweater McGuinness kay Mr. Kelso ng 2 trio ng so-called na sweater before he went to work with Mr. Kelso.
So nung na-breed ni Mr. Kelso at nailaban niya sa malaking laban, maraming nagtatanong sa kanya, Mr. Kelso, what are these yellow-legged rooster that fought so good? Sabi ni Mr. Kelso, oh, they are sweaters. Sweaters, that means from Sweater Maginis. When Mr. Kelso stopped, ang balita ko lang napunta ang nagmana ng mga sweater, Mr. William McRae. Mr. William McRae. And when Mr. William McRae died, the sweaters went to Mr. Johnny Jumper. And eventually, napunta doon sa dalawang breeder na pinagkuhunan ni Carol Naismith. And this has been confirmed by Mr. Carol din. How did I know that? Kasi yung kaibigan matalik and neighbor of Mr. Johnny Jumper, Mr. Scotty Taylor, who is a very good friend of mine, siya ang nagkwento ng itong story na ito.